Igan bistado isang lalaki sa Bataan umani nagbebenta ng karne ng aso. Naabutan pa ng mga otoridad ang ilang aso na may alambre sa nguso. Lagi una ka sa balita ni Nico Wahe. Exclusive. Sir, hindi po kami kasali dyan, sir. Hindi po amin yan. Ni-raid ng Animal Kingdom Foundation at CIDG Bataan ang bahay na ito sa Barangay Lamao sa bayan ng Limay. Pagpasok, bumungad sa kanilang kalunos-lunos na sitwasyon ng 7 aso na sama-samang nakakulong sa isang cage. Hindi po kuya. Ang ibang aso, nakaalambre pa ang huso. May iba naman na umiiyak. Na animoy nanghihingi ng tulong. Ayon sa AKF, ibebenta sana ang mga aso para katayin. May nag-report sa amin na mayroong mga ongoing dog meat trade activities dyan sa Bataan. So we sought for more details and naituro nga sa amin itong lugar na ito. At nag-conduct kami ng verification. At apparently, meron nga na mga activities, no, na nangyayari dyan involving dog meat trading, dog meat selling. Depende raw sa order kung ilang aso ang uhulihin at kakarnihin bago ibenta. Hindi malinaw kung ito ba ay binibili o hinuhuli nilang basta sa kalsada. Arestado ang dog meat trader na si Anthony Bueno. Ay karapatan kang matahimik, no? Ano man ang iyong sasabihin ay pwedeng gamitin sa iyo sa anumang hukuman ng Pilipinas. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Ayon naman sa AKF, bukod sa nagbebenta, target din nilang mahuli ang mga bumibili. Kutob nila, iisa lang ang parokyano ng mga nagbebenta sa Central Luzon. That's really our our target, yung namimili. Kasi pag nakuha natin yan, 'di ba, malalaman natin kung saan dadalhin yan, sino-sino sila. Napakabilis nila. Naharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act si Bueno. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.